Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito tatalakayin natin ang mga tech balita ngayong April 27, 2026. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Unang balita natin, may lumabas na ulat na posibleng papasok ang SpaceX sa paggawa ng sarili nitong GPUs bilang bahagi ng plano nitong bawasan ang pagdepende sa external chip supplier. NVIDIA ang ibig sabihin niyan. Ito ay ayon sa mga detalye mula sa umano'y confidential IPO filing nito. Ayon sa mga report, plano ng kumpanya na mag-invest ng malaki sa in-house semiconductor production dahil wala itong long-term supply agreement sa ilang chip providers at maaaring gamitin ang mga chips na ito para sa AI-related workloads na konektado sa Tesla AI at xAI. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung ang tinutukoy na GPUs ay tradisyonal na graphics processor o mga AI accelerators na katulad ng ginagamit ng ibang tech companies tulad ng Google. May kaugnayan din ito sa mas malawak na plano ng paggawa ng sariling chips gamit ang advanced manufacturing process ng Intel na nasa Amerika, pero sa ngayon, hindi pa kumpirmado ang eksaktong kakayahan o timeline ng development at nananatiling hindi pa beripikado ang buong detalye ng filing. Ang susunod na balita natin, isang bagong test ang nagpapakita na ang VRAM optimization mula sa Valve, kumpanya na may-ari ng Steam, ay may potensyal na magbigay ng performance gains kahit sa 4GB GPUs, kahit hindi ito ang pangunahing target ng feature. Ang tinatawag na VRAM hack ay dinisenyo para bigyan ng priority ang active gaming task. Sa halip na maibig ang mga ito, kapag kulang ang VRAM, isang karaniwang issue lalo na sa mas mababang capacity na GPUs. Sa testing ng isang tech channel gamit ang Radeon RX 6500 XT na may 4GB na VRAM, lumabas na may mga laro kung saan tumaas ng malaki ang FPS lalo na sa low settings. Pero hindi ito consistent sa lahat ng titles. Ibig sabihin, kahit may improvement, nakadepende pa rin ang epekto sa laro at configuration. At hindi nito tuluyang natatanggal ang limitasyon ng 4GB VRAM sa modern gaming. Sa susunod na balita natin, nagbibigay ng pahiwatig ang Intel na plano nitong gawing mas accessible ang overclocking sa mas abot-kayang CPUs sa mga susunod na platform, hindi pa ngayon. Sa halip na manatili lang ito sa high-end segment, layunin nitong bigyan ng mas maraming option ang budget builders at mas makipagkumpetensya sa AMD na matagal nang may mas flexible na approach sa overclocking. Gayunpaman, hindi pa malinaw ang timeline at kung paano ito ipatutupad ng Intel, lalo na pagdating sa motherboard support. Kaya sa ngayon, nananatili itong bahagi ng long-term direction kaysa agarang pagbabago. Ngayon naman, may lumalabas na impormasyon na maaring ibalik ng NVIDIA ang isang mas lumang GPU model bilang pansamantalang solusyon sa patuloy na mataas na presyo at limitadong supply sa market. Ayon sa mga ulat, posibleng i-relaunch ang GeForce RTX 3060 sa 2026, habang naaantala naman ang planong bagong entry-level GPU na may mas mababang VRAM configuration. Base sa mga reports, tinitingnan nito bilang paraan para mag-offer ng mas accessible na option, lalo na dahil mas madali at mas mura itong i-produce kumpara sa mga bagong architectures. At may advantage pa rin sa VRAM capacity kumpara sa ilang current entry-level cards. Gayunpaman, dahil mas luma itong design, hindi nito kasama ang mga bagong features at improvements ng mas recent GPUs tulad ng DLSS. At sa ngayon, nananatiling hindi pa opisyal ang lahat ng detalye. At pakiusap lang, pag lumabas ang bagong RTX 3060, ang lumang bago, pag lumampas sa 17,000 ang presyo, wag niyong bibilin. Overpriced yun. Around 15,000 lang. 16,000 sige. Pero pag nasa 17,000 na, wag niyong bibilin. Ang susunod na balita natin, may lumalabas na concern sa industriya na ang posibleng labor strike sa Samsung ay maaaring magpalala sa kasulukuyang kakulangan ng DRAM at makaapekto sa supply ng memory products sa mga susunod na buwan. Ayon sa ulat, may banta ng malawak na work stoppage mula sa mga union workers dahil sa issue sa bonuses na posibleng magdulot ng paghinto ng produksyon ng ilang linggo at mas matagal pang recovery period bago bumalik sa normal ang output. Dahil ang Samsung ang isa sa may pinakamalaking production capacity sa market, anumang disruption ay maaaring makaapekto lalo na sa server grade DRAM at storage at posibleng magdulot ng dagdag na pressure
sa presyo at availability ng RAM sa kabuuan ng industriya. At ito, ang AMD nga pala ay nag-release ng bagong CPU na agad nakapasok sa listahan ng best-selling processors sa online retail sa Amerika, kung saan ang Ryzen 9 9950X3D2 ng AMD ay nagkaroon ng mataas na demand kahit nasa premium price range. Sa kabila ng limitadong performance gains kumpara sa naunang models, nananatiling malakas ang interes sa X3D lineup ng AMD, lalo na para sa gaming-focused builds. Kaya makikita ng karamihan sa top-selling CPUs ay mula sa parehong series. Samantala, ang Intel ay mas mababa ang presence sa ranking kahit may mas competitive na presyo sa ilang models na nagpapakita ng kasulukuyang preference ng market sa cache-heavy CPUs para sa specific workloads tulad ng gaming, kahit hindi ito ang pinaka-cost-efficient na option. Ang susunod na balita natin, tumaas ang stock ng Intel matapos ang maayos na Q1 performance at mas positibong outlook na nagpapakita ng pagbuti sa demand at produksyon ng kumpanya. Lumaki ang kita dahil sa patuloy na pangangailangan para sa data centers at client CPUs, habang nagiging mas efficient ang kanilang manufacturing. Kahit may naitalang malaking pagkawala dahil sa mga one-time accounting charges, nananatiling mas maayos ang takbo ng core business sa kabuuan, bagamat may limitasyon pa rin sa growth dahil hindi pa ganap na nasasagot ang demand. At ngayon, lumabas na ang bagong AI model na DeepSeek V4 na patuloy na nagpapakita ng kompetisyon sa pagitan ng mga AI systems mula sa China at US-based companies tulad ng OpenAI, Anthropic at Google DeepMind. Isa sa pangunahing highlight nito ay ang pagiging open source at mas mababang operating cost kumpara sa mga katapat nitong advanced models gaya ng GPT 5.5, Claude Opus 4.7 at Gemini 3.1 Pro. Habang sinasabing competitive ito sa ilang task tulad ng coding at AI agent use cases. Mas mababa pa rin ito sa top leaderboard rankings pero maaaring maging attractive option dahil sa efficiency at presyo. At kung ikaw ay taga Makati, magbubukas sa Makati ngayong Mayo ang unang authorized store ng Nintendo sa Pilipinas. Ayon sa anunsyo ng SM Makati, matatagpuan ang tindahan sa level 2 ng SM Makati at kasalukuyan ng may construction area sa site na may coming soon. Ang pagbubukas na ito ay magiging opisyal na physical presence ng Nintendo Store sa bansa. Nakilala sa mga franchise tulad ng Mario, Pokemon at The Legend of Zelda. Habang patuloy din ang paglago ng kanilang gaming ecosystem, kabilang ang Nintendo Switch at mga kaugnay na produkto. So, ayan, kung may mga tanong kayo sa mga balita natin ngayon, comment nyo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit GH Tech. Hanggang sa muli.